Good morning, afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pangkot. So today is April 21, 2026 na tayo ngayon at pupunta dyan sa Mabita Tower sa may afternoon na Malugay Street, San Antonio, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Greenbelt Tree sa may San Lorenzo, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. March 5, yes. Ito sabihin natin yung palibaba ng ang pinaka-possible. Tapos syempre, meron naman tayo ngayon na alternative delivery food, etc. Diba? Ano sa tingin natin, okay, maliit na problema ng of course, yung mga issue natin sa Department of Education. Pero, ang pagtingin natin talaga dito, kasi talaga tinututusan at hindi if you look closely, yung talagang problema ng edukasyon. Need you the support to open it. Yung bata ay malamig, may problema. Yung teacher ay overworked, may problema. Teacher ay underpaid, may problema po yan. So, tignan po natin yung mga ito. Kami, ganun lang po kami, kasi hindi ito micro, hindi micro. Kasi ito na pinapaglaban, no? So, galing po sa ating parochial concern, or mga teacher, for sectional concern. So, kapag naayos po yung kalagayan ng classroom natin, mga bata natin, yan, i-teacher natin, kailangan magturo, teacher po natin, motivated, no? Mga bata po natin may hindi na iinitan, ano? Meron silang hawak ng mga libro, meron silang pictorat, no? Research natin, nakagamit ng mga technology, teacher natin hindi na iinitan, napaon yung panutan, wala ka ng progress ng day, etc. No? Kapag ganito po yung kalagayan po, yung ating system, no? Ng ating classroom, no? For that matter, no? Kapag maganda po kalagayan ng ating classroom, no? Well, malalaki lang natin yan. At buong Pilipinas ay maganda education system. Kaya ito po, resources no? Para doon sa pagpundan po natin, no? Para doon sa mas maayos po no? na mamaya na nalipunan na gobyerno na bansa. Ang obserbasyon ng ilan, kasi ikukumpara mo sa private school, Sir Pedro, hindi naman din ganun ka dami yung mga classrooms nila, hindi rin din kagara yung mga pasilidad mo nila, at saka mas malaki pa ang sweldo per school year. Malaki pa sweldo yung mga nasa public. Kumpara doon sa mga nasa private, din bakit to, mas ika nga, mas kalidad, mas, di ba, to be honest lang, di ba, ang mga estudyante na nasa private, at mas pinipili ng iba, talagang mag-private kahit libre ka na edukasyon, magsasakripisyo ng mga magulang para dalhin mo siya sa private dahil may kasiguraduhan talagang natututo ang mga bata mo doon. Opo, alam mo ito, para po natin ay yung ating mga eskwela at mga private natin po para na katuan. Marami po, natin yung profile, yung ating mga teacher, binabanggit po ninyo, na natututo yung mga bata, of course, I won't argue, no? Pero ang sinasabi lamang po natin dito, no? Mag-profile dito, ensure ang tinutukoy po ninyo dyan, no? Sir Weng, no? Tinutukoy ninyo, ay mga medyo mamahalin, no? Na mga private school. Kasi, meron po tayong dalawa, no? Meron po tayong tayo ng private school. Meron tayong mga small private school na nag-o-operate sa mga locality natin, o kaya sa mga no, yung mga parochial school na tinatawag po. No? Normally po na maliit po ito, no? Na yung mga
Recall Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PRAGCOR. Paalala po ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Nagpakilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karanggalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively and full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalang-lalang na. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee and tea. MX3 Capsule, ito ang bilis. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang naging sensitibo. Break free. Oliver Gear and go to network.com/more to shine or scan the QR code and see all the exclusive updates, extra videos, and full episodes, which you can also watch live at the GMA Play app or log in to gmsnetwork.com/more to shine. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yan ditabi sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso action man, Emil Sumangis. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Novelis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangis ng Super Balita Pampaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. Office of the Ombudsman handa na sa pagharap sa pagdinig ng House Justice Committee hinggil sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bukas. Kopya po ng statement of assets, liabilities, and non-prototype ng Vice Presidente at mga tanong ukol dito handang sagutin ni Ombudsman Remulla. Mga ari-arian ni dating House Speaker Martin Romualdez hiniling na mapasabay ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze dahil sa posibleng money laundering kaugnay ng ilang umano'y maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Department of Budget and Management o DBM inaprubahan ang paglalabas ng pondong aabot sa 46.22 billion pesos para po yan sa 1,743 na proyektong pang-infrastruktura sa buong bansa. Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na binabantayan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at sitwasyon sa gitnang silangan para mapanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Department of Social Welfare and Development at DSWD nagpapala hinggil sa ilang social media pages na nag-aalok daw po ng mabilis na pagproseso ng travel clearances para sa mga minor de edad na lalabas ng bansa na mag-isa o kaya naman may kasama na hindi nila magulang. Tayo sa report ni Isa Avendaño Umali, House Speaker. Faustino D. III inaprubahan ang travel clearance ni dating Speaker Martin Romualdez para sa Singapore. Pero kongresista na sa Pilipinas pa. Isa, pasok. Aprobado ni House Speaker Faustino Bolide III ang hiling na travel clearance ni dating House Speaker at later First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Base sa dokumentong pinangamit ng opisina ni Romualdez, ang biyahe sana ng dating Speaker ay sa Singapore mula April 20. Salamat sa iyo, Glenn White. Magbabalik po tayo mga kapuso sa pagbabalik natin. Pag-usapan mo natin ito po. May tinatawag pa ng Barack Westhouse Vaccine. PNP na PNP. Kasi ho kayo mga meron mga trainee o mga police. Wala mo na tayo. Wala ba
po. Bakit Okay, thank you. God bless. Take care. Una po oportunidad, sana magkaroon ng feedback. Oo, naku, hindi Diba? magandang halimbawa yan, ha? Ibig sabihin mo, mas maganda quarters mo pag may kickback, may bayad ka. Oo, o kaya, Diba? o kaya talagang meron lang nagsasamantala sa Oo, sitwasyon, diba? ha? Meron na namang ganit sa salapi. Diba? Kickback. Oh, ito po yung mga trainee pa lamang ho natin. Pinapakitaan nyo namang hindi maganda. Hindi na. Hindi ko kami ora. Yan, ora. Alas 4:40 ho ng hapon, labanan ang fake news. Dapat totoo. Yun, ang oras na ito. Double Impino Back. Double way sa double B. Sumaradyo, DCWB. Balitang totoo. DCWB, number 1 sa Mega Manila. Piolo Pascual po. Minsan napapabayaan natin ang kalusugan ng ating atay. Liver Gold, araw-araw. May milk thistle at vitamin B complex para malinis ang atay at tuluyang sigla. Take charge of your liver's health. Liver Gold. Love your liver, then your life. Delivery of vitamin B complex is American-made Liver Gold. Good afternoon po. Hello? Saan po kayo, ma'am? Nandito na po ako, ma'am. Nandito po ako sa banda sa Hermes po. Ito po Wait kasi lang po, po, ma'am. ah. Po? Ito po ako, ma'am. Red po, nasa sasakyan po. Red? Wait lang po. Dalawa kasi po yung... Expander po, ma'am. Expander po. Tignan niyo po yung book niyo, ma'am. Yung plate number po, ma'am. Good afternoon po. Ma'am Ani po. Buti na lang, may fast relax. And they want to share the relief. You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about. Ibuprofen plus paracetamol is a generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Galvanized iron sheets ba ang kailangan nyo? Hanapin ang tatak. Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with lock forming quality. Sumo brand GI Wala ko na ito Sheets. na-wisi ko. Kailangan ng haplos. Ito pwede. Benas, kayo ho ay mga tagapagpatupad ho ng batas. Kaya naman ating kausapin ng Public Information Office Chief ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Randolph Duanyo. General Duanyo, magandang hapon po sa inyo. Sir, welcome. Double X sa Double P. Magandang hapon po, sir. Correct, mamay. Magandang hapon po at tuloy sa pagkailan. Pakikantohan nga po kami, paano nangyayari itong barracks rental kickback scheme? At saang sangay ng PNP ito nangyayari, General? Yes, mamay. Noong April 17, nagkaroon po ng isang viral post sa online. Online ng Limano na yung po sila sa red scheme po sa Bangat. Ang nangyari po ito, agad po na ikutan ni GPNP na si Gerald Fernandez, yung ating pong bagong director po sana ito, mamay, ng training service na 2 weeks pa lang po siya nakaupo, Albert Mike Tigahal at Alamin Gallo, so ano po yung tungkol sa viral po. Ang ibig po kasi ng training program, mamay, ito po yung mga recruit natin na kung saan 6 months po sila academic na nag-aaral at yung po kanilang pang 7 up to 12 months that way nationwide sa mga police station na kung saan sila yung mapupunti sila. Ito yung mga nakikita natin. Ito po natin. Ano po, sir, kasi pag-kaya nagtataka pa yung dating director na pagkakula po tayo kasalukuyan ng mga training program ng mga initial na recruit. Dati po mga training services, regional po, nationwide. Saan po pasok yung barracks rental scheme? Saan po yung tinatawag natin ng mga barracks, General? Mamay, lumalabas po kasi sa initial investigation po natin na yung po ating mga tinatawag na FTP po natin, ito po yung mga recruit. Sila po ay nasa police station. Kanya-kanya po kasi yung shoulder na kanilang uupahan o rental po ng mga lugar kung nasa sila nasa station. Okay. So lumalabas po kasi base po sa report yung mga meron po halimbawa ang iupahan po nila is 2,000 base po doon sa viral post nilalagay
magdagdag daw po ng mga training director sa 500 para po daw sa kanila. Pero sa initial po natin, kasi nga po sinasabi natin, yung timing po kasi, dahil wala po tayong mga field training programs. Pero sabi ng manager, tingnan natin, baka hindi nga nangyayari sa panahon mo, sa bagong training director natin. Pero baka nangyayari din sa mga pinaka-latest na nag-graduate ng 2025. Ang lumabas po, totoo nga. So ongoing po, sabi kasi ni Chief, na-create po kasi siya na composite team po ng Special Investigation Team. Ito po yung Directorate of Detective Management sa Boss Headquarters, sa CIDG, yung ating mga assessment po sa Cyber tsaka yung training service na investigahan po nila sa ating report. So, sabi po ni Chief, meanwhile, ongoing investigation, i-relieve mo yung ito po yung mga training officers at saka mga kanila mga sports staff. Bago po sa pito, na ang pinakamataas po dito yung Lieutenant Colonel, isa po Major, isa po Lieutenant, Under Sergeant, at yung patrol mo na tatlo. Sila po yung lahat ng ka-assess. Okay naman po ito, wala training program na mga recruits ngayon doon sa Lazaro area. Kaya okay lang lang, i-relieve sila when not going. Okay, pero pagdating ko doon sa, pag-usapan natin yung boarding kasi sabi OJ dito, so naghanap sila kung saan sila pwedeng matumuloy muna kasi matagal-tagal, ilang months yan, di ba? Linawin natin, Mike, yung barracks na yan, hindi po yan facility ng PNP. Hindi po. Kaya nga po yung sa report po is medyo hindi po siya accurate. Napakaganda po ay mga rental na regular sa labas po dahil po sa mga sitio. So yung rental na yan, maaring wala sa police station, baka meron nung nahanap po doon na bahay na nagpaparenta. Or may connect. Oo, tapos kailangan mong dumaan sa isang nasa police station para magkaroon ka ng access doon sa inuupahang o pinapaupang, ano ba yan, pwede yung room for rent, gano'n? Yes, tama po yung ang mangyayari po. Halimbawa, specifically po dito sa pinag-uusapan natin dahil po dito sa Cordillera. Halimbawa po sa Baguio, kung sila po ay naka-assign ng mga FTP na 6 months sa Baguio, sila po ay malayo makapaghanap kung saan po mga rental space po sila pwede bumupa o sa within the Baguio City po. Alright. So pag nakahanap po sila, saan papasok na sisigilin pa sila ng additional fee ng sino mang official or coordinator na tinatawag? Yes, sir, kaya nga po pumapasok yung disconnect po nung sabi na ibang 17 post online. Bagamat sabi nga po natin, bagamat ito ay post online, inaksinan po ito ng Philippine National Police. Pag-may po ng oversight supervisory ng ating po CPNP sa mga pangyayari ng bagamat anonymous hubs, anonymous. Informe ka na, yung pang-una mong gagawin sa buhay mo, maging ano ka, di ba, meron nangyari sa Makati General, sila pang mga bagitong pulis ang nanamantala. Oo, ang checkpoint Ay, doon. oo, di ba? Mas nakakagalit po yun sa kababayan. Opo, mga tama po, sinasabi po namin, walang nahiya para ang mga miyembro ng Philippine National Police ay gumawa pa po sa mga nasa bagay. Kasi napakalaki na po ng privilege yung binibigay ng ating pamahalaan. Pamamagitan po ng mga taxes ng ating po mga pamamayan po. Alright, good luck dito sa investigasyon. Naway magkaroon ng linaw ho ito at kung meron. So na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.